Matatag Curriculum, Filipino Grade 4, Quarter 1, Aralin 1. Pag-unawa sa tekstong naratibo. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Mga kasanayan. A. Nauunawaan ang tekstong naratibo o alamat. B. Nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap. C. Nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto, alamat, pasalaysay sa pagbuo ng diskuro. D. Nabibigyang kahulugan ang mga tekstong biskwal. Teksto, memes, logo, icons, barcode, QR code, at iba pa, na namasid batay sa mga elemento nito. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. At ito ay may pamagat na, i-share ko, i-share mo. Gamit ang estratehiyang Rally Robin, gawin ang mga sumusunod. Una, pangkatin sa 5 ang mga mag-aaral. Pangalawa, magbahagi ang bawat isa ng isang paboritong alamat na narinig, nabasa o napanood. At ikatlo, isaalang-alang ang pagiging mabuti at aktibong tagapakinig at paggalang sa nagsasalita. Narito ang ating mga katanungan. Anong mga alamat ang ibinahagi ng iyong kamag-aral? Pamilyar ka ba sa mga nabanggit na alamat? At ano nga ba ang salitang alamat? Paglinang sa kahalagahan at sa pagkatuto sa aralin. Ito ay ang sipat eksena. Panoorin ang balita tungkol sa ritual na Manor Wap. Nagsagawa ng rain calling ritual ang mga taga-barangay Bontoc Ili sa Bontoc Mountain Province. Ang ritual na tinatawag na Manor Wap, ginagawa nila bilang pangontra sa matinding tagtuyot at forest fires sa lugar. Kasama ang grupo ng kalalakihan o ato, umakyat sila sa bundok habang hinahampas ang daladalang kalasag. Nag-alay rin ang grupo ng karne, alak at dasal. Nagsayaw naman ang kababaihan. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano ang ipinakikita sa video clip? Ikalawa, sino ang nagsasagawa ng ganitong gawain? At ikatlo, paano ito isinasagawa? At panghuli, pang-apat, bakit nila ito isinasagawa? Bago tayo magsimula, tayahin muna natin kung gaano ka nga ba kahandang mag-aral. Thumbs up, side, or down?
Magaling! Thumbs up! Magsimula na tayo sa ating aralin. Bilang paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, narito ang panuto. Iugnay mo. Hanapin sa hanay B ang mga salitang inilalarawan sa hanay A. Isulat ang sagot sa malinis na papel. Number 1. Paglasap ng lasa ng pagkain. Ang tamang sagot, letrang A, namnam. Number 2, itinakdang seremonya na gabay sa panlipo ng kilos o gawi. Ang tamang sagot, letrang D, ritual. Number 3, pag-akyat sa anumang mataas na lugar. Ang tamang sagot, letrang C, pumanhik. Number 4, labis-labis ang dami. Ang tamang sagot, letrang E, sagana. At number 5, panghuli, pagtubo ng tanim na binhi. Ang tamang sagot, letrang B, pagsibol. Ilan ang nakuha mong score? Mahusay! Pagproseso ng pag-unawa, ugnay salita. Magbigay ng mga salitang maiuugnay sa ritual at ipaliwanag ito. Narito ang mga posibleng sagot. Seremonya, pag-aalay, pagsamba, at pagdiriwang. Pinatnubayang pagsasanay, unawain mo. Basahin ang alamat ng palay. Ang alamat ng palay. Noong unang panahon, nag-uulam na ang mga tao ng baboy at ibang hayop. Ngunit wala silang kanin. Kumakain sila ng kamote, gabi, natong at pako. Mayroon ding saging, mangga, bayabas at papaya. Ito ang panahong wala pang daga at pusa sa mundo. Nooy may isang mabuting mambubunog o pari na may mahikang mula kay kabunian. Ang may likhang nakatira sa mundong itaas. Bakbongan ang kaniyang pangalan at madalas siyang maawa sa mga tao dahil sa kanilang kinakain. Sa pagdaloy ng mga tag-araw at tag-ulan, tag-init at taglamig, nangyaring naanyayahan si Dakbongan na pumunta sa langit para sa isang dakilang ritual na idaraos alang-alang kay kabunian. Kaya naglakbay siya ng maraming araw. Inakyat ang tuktok ng bundok Pulag at nang makita ang hagdang nakatayo roon, pumanhik siya tungo sa mundo sa ibabaw ng mga ulap. Doon, nakakita siya ng isang malaking kubong na papaligiran ng napakaraming tao. Ito ang tahanan nina Kabunian at Bugan, ang maganda niyang asawa. Labis na ikinatuwa ni Dakbongan ang ritual, lalo na ang pagkain ng kanin na tila di niya pinagsasawaan. Nanatili siya roon ng ilan pang araw upang namnamin ang mga lasa nito. Napansin ni Kabunian ang hilig ni Dakbongan sa kanin at tinanong ito kung nais niyang magbaon nito pauwi. Agad namang umoo si Dakbongan, kaya tinuruan siya ni Kabunian kung paanong patubigan ang mga bukid.
kung paanong pasibulin ang mga binhi ng palay at kung paanong itanim at alagaan ang uhay. Madaling araw, isasagawa ng mambubunong ang ritual sa bawat bahay. Tatanggap siya ng apoy mula sa akin sa pamamagitan ng koliti. Ikikiskis niya ang isang pirasong kawayan sa isang biyak na kawayang may panggatong. Isasalaysay kung paanong makakuha ng pagkain si kabigat ng mundong itaas kay kabigat ng mundong ilalim at tatawagin niya ang tatlong yumaong mambubunong na sina Baking, Angay at Bugawa. Magkakatay ng isang baboy at ipapahid ang dugo nito sa mukha ng buong mag-anak. Pagkatapos ng kosday, kanyaw, magkakaroon ng mantiju o 5 araw na pahinga. Kailangang matupad ang lahat ng ito, diin ni Kabunian. Nangako si Dakbongang sundin ang lahat ng utos ni Kabunian. Maingat niyang inipit ang mga butil ng palay sa kanyang bahag at muling pumanaog sa lupa. Maingat siyang gumawa ng mga palayan at tinupad lahat ng sinabi ni Kabunian. Dahil dito, sumagana ang buhay niya at nagkaroon ng kanin ang lahat ng tao. Ngunit paglipas ng panahon, nakalimot ang mayamang si Dakbongan na gawin ang kanyaw. Nagalit si Kabunian at lumikha ng mga daga upang kainin ang palay. Nagsisi si Dakbongan sa paglimot niya sa mga utos ng Diyos. Naawa naman si Kabunian kaya lumikha siya ng mga pusa upang kainin ang mga daga. Kaya nailigtas ang 6 bigas at nagkaroon din ng daga at pusa sa mundo. Narito ang mga katanungan na dapat nating sagutin mula sa kwento. Number 1. Ano ang pamagat ng kwentong inyong nabasa? Number 2. Sino-sino ang mga tauhan? Ibibigay ang katangian ng bawat isa. Number 3. Ilarawan ang tagpuan sa kwentong babasahin o binasa. Number 4. Ano ang pangyayaring naibigan mo sa kwento? Ipaliwanag kung bakit ito nagustuhan. At number 5, alin naman ang pangyayaring hindi mo nagustuhan at bakit? Ipaliwanag ang iyong kasagutan. Ang ating kwentong binasa ay isang alamat. Ngunit ano nga ba ang alamat? Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagkukwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ito ay sumasailalim sa kultura na nagbibigay at lumilinang sa talino at kaisipan. Narito ang elemento ng isang alamat. Number 1 ay ang tauhan. Ang tauhan ay ang mga gumaganap sa isang alamat at nagbibigay buhay sa temang nais iparating ng alamat. Number 2 ay ang tagpuan. Ang tagpuan ay nagpapakita ng lugar at panahon kung kailan at saan naganap ang alamat. Ito rin ay naglalarawan sa paraan ng pamumuhay o estado ng mga tauhan sa lipunan. Number
Number 3 ay ang banghay. Ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat na nahahati sa 3 bahagi: simula, gitna, at wakas. Ang simula. Simula ay ang paglalarawan sa tauhan at tagpuan ng alamat. Ikalawa ay ang gitna. Ang gitna ay inilalahad ang mga pangyayaring nagpapakita ng pag-iisip at kaugalian ng bawat tauhan at ang paraan ng paghaharap ng tauhan sa mga suliranin. At ikatlo, ang wakas. Ang wakas ay ang kahihinatnan o naging solusyon sa suliranin sa alamat. Narito ang isang activity. Ito ay may pamagat na tala-tuklas. Batay sa binasang akda na alamat ng palay, ilahad ang mga elemento ng alamat na nabasa sa akda. Sa una ay ang alamat ng palay, tauhan, tagpuan at banghay. Kayang-kaya mo yan sagutan. Paglalapat at pag-uugnay. Ilapat natin. Ikwento sa kapareha ang naging karanasan sa aralin. Sunod ay ang pagproseso ng pag-unawa. Hula-rawan. Ibigay ang kahulugan at mensahe na nais ipakita sa bawat larawan. Ang larawang isa ay nagpapakita ng bayanihan ng mga Pilipino. Ito ay isang kaugalian na pagtutulungan sa nangangailangan. Ang ikalawa naman ay ang pagtatanim ng palay. At ang panghuli ay isang poster tungkol sa palay o sa bigas. Pinatnubayang pagsasanay. Ano nga ba ang tekstong biswal? Ang tekstong biswal ay isang uri ng teksto na nagsasali ng impormasyon sa pamamagitan ng mga larawan, grafiko, disenyo at iba pang elemento ng sining na nakatutulong sa pagpapahayag ng mensahe. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga poster, flyer, graphic, at iba pang anyo ng mga materyales na nakatutulong sa pagpapalaganap ng impormasyon. Pigsuri. Suriin ang larawan batay sa nilalaman ng tekstong biswal. Number 1, ano-ano ang nakita mo sa larawan? Number 2, madali mo bang nauunawa ang nilalaman ng poster? At number 3, paano mo nauunawaan ang nais ipahayag sa larawan? Ang susunod na gawain natin ay iguhit mo. Gumuhit ng simbolo na nagpapakita ng nilalaman ng binasang akda na alamat ng palay batay sa iyong natutunan. Narito ang mga criteria: kalinisan, simbolong naiguhit, at kaungkapan ng konsepto. 10 puntos kung ang gawa mo ay napakahusay, 9 puntos naman kung mahusay, at 8 puntos naman kung paghusayin pa. Sunod na gawain ay ang pabaong pagkatuto, tala-tuklas. Ipaliwanag ang mga katangian ng alamat bilang isang pagpapahayag na pasalaysay at kwentong bayan. Ganito mo isusulat sa iyong kwaderno: alamat, unang katangian,
ikalawang katangian at ikatlong katangian. Sunod naman ay ang pagninilay sa pagkatuto. Alam ko na, isulat sa loob ng bumbilya ang pinakamakabuluhang natutuhan tungkol sa araling tinalakay. Gawin ito sa iyong kwaderno. At ang panghuli ay ang pagsusulit. Suriin ang pangungusap. Bilugan ang mga salitang magkasing kahulugan mula sa mga salitang ito ay bumuo ng sariling pangungusap. Number 1. Kaya naglakbay siya ng maraming araw, inakyat ang tuktok ng bundok pulag, at nang makita ang hagdang nakatayo roon, pumanhik siya tungo sa mundo sa ibabaw ng ulap. Ibigay ang denotasyon at konotasyon nito. Number 2. Madaling araw isasagawa ng mambubunong ang ritual sa bawat bahay na seremonya ng pasasalamat. Ibigay ang denotasyon at konotasyon nito. Number 3. Maingat na inipit ni Dakbongan ang mga butil ng palay sa kaniyang bahag at muling pumanaog sa lupa. Handa ng mga binhing ito. Ibigay ang denotasyon at konotasyon nito. Narito ang sagot sa number 1. Narito naman ang sagot sa number 2. Narito naman ang sagot sa number 3. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!